Sa Sinalhan, Santa Rosa, Laguna, isang online seller at content creator ang napadaan sa bakuran ni na Tatay Rudy o Rodolfo Castro. Tatay Rudy, 80 years old na po. Dahil sa edad na po na yan ay hindi biro ang ganong klase ng paggawa ng latigo. Meron pa palang nag-e-exist na ganon na matanda na gumagawa ng latigo dito sa lugar namin. At dahil sa pagkamangha ni Heidi, Binidyohan ko po si Tatay Rudy habang gumagawa ng latigo, tapos ipinost ko po agad siya sa social media. Sana nga po makilala po si Tatay bilang isang mahusay na manggagawa ng latigo at siya po ay maparangalan bilang isang artisan. alam niyo ba, karaniwang ginagamit ng mga kutsero sa kalesa ang latigo bilang gabay sa kanilang mga kabayo? Ngunit sa paglipas ng panahon, naging pang self-defense, pang display at souvenir na rin ito para sa iba. Sa loob ng 6 na dekada, paggawa ng latigo ang naging kabuhayan ni Tatay Rudy. Sa Pangasinan pa niya kinukuha ang mga materyales na ginagamit niya rito. At sa mahabang panahon, ito rin ang naging pangunahing pantustos niya sa kanyang pamilya. Nagturo po sa akin na gumawa ng latigo. Tatay ko po sa kaluno ko po. Natuto na ako. Yun, nag-solo flight na ako. Yan talaga una ko trabaho pa. Hanggang ngayon, yan din ang trabaho ko. Wala nang iba. Ipakikita ni Tatay Rudy kung paano niya ibinubuhos ang lakas, pawis at dedikasyon sa bawat latigong kanyang ginagawa. Ito ang ilan sa mga ginagamit ni Tatay Rudy sa paggawa ng latigo. Abaca fiber, kahoy na pangrolyo, clamp o pang-ipit, wire, tela, pliers, gunting, martilyo at yantok na magsisilbing hawakan ng latigo. Nagsisimula ang paggawa sa pagkuha ng ilang hibla ng abaka at pagpapare-pareho ng haba ng mga ito. Depende sa gustong sukat ng latigo. Pagkatapos, maingat na titirintasin o hahabihin ang mga hibla. Kailangang iipit ito sa clamp habang ginagamit ang kahoy na pangrolyo at buong pwersang hinihila upang lalong mabanat at sumikip ang pagkakahabi ng mga hibla. Panaka-naka ring ginugupit ang mga himulmol upang maging malinis at makinis ang itsura nito. At kapag maayos na ang mga hibla, ihahanda naman ang hawakan ng latigo. Nilalagyan ito ng wire upang magsilbing kapit ng mga hibla at maging mas matibay ang pagkakagawa.
Bilang finishing, maaari rin itong pahiran ng varnish upang mas kuminis at tumagal. Yung isang piraso kung gagawin ko, hindi umaabot na 1 oras. Gumagawa ko sa isang araw 30 piraso. Ngayon medyo may hina-hina yung katawan, mga hanggang 20 na lang. Naibebenta ni Tatay Rudy ang bawat latigo sa halagang 200 hanggang 350 pesos, depende sa laki at haba nito. Ayon kay Tatay Rudy, di biro ang prosesong pinagdaraanan bago ito mabuo. Kailangan dito ng tiyaga, lakas at matinding pasensya. Di naman ako nahihirapan gumawa ngayon. Mas maganda-ganda pa ka yung araw-araw ay gumagawa ko paano ma-exercise yung katawan ko po. May mga pagkakataon ding namamaltos na ang kanyang mga kamay, pero tuloy-tuloy pa rin siya sa paggawa. Mahal na mahal ko dahil wala naman akong hanap buhay kundi yan ang hanap buhay ko. Pero wala naman trabaho madali. Lahat pinaghihirapan. Ngayon, isa sa mga iniisip ni Tatay Rudy, mukhang wala nang nais magpatuloy ng kanyang kabuhayan. Mayroon na ako tinuruan. Doon natutunan sa gumagawa, sabi niya, "Tay, bakit?" Ayaw ko na. Masakit ang dariri ko. Sabi niya, una lang yan kako. Kung nagtagal ka ako, mawawala na rin yan ako. Ayaw ko na. Ayun. Huminto, ayaw. Tatlo na yun, tinuruan ko. Umayaw. Gusto ko talaga na mayroon akong kapalit na mayroong matutong gumawa. Naghahanap ako hanggang ngayon. Naghahanap ako. Kahit sino, kung talagang gusto niyang trabaho, tuturuan ko. Habang patuloy siyang binibigyan ng lakas at mahabang buhay ng Diyos, may isa pang hiling si Tatay Rudy. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Binigyan ako ng lakas ang aking katawan. Tulungan mo ako paano makapag-maingkot pa ako sa inyo. Maaring para sa iba, isa lamang itong simpleng kabuhayan. Pero para kay Tatay Rudy, isa itong biyayang tunay niyang pinahahalagahan. At habang kaya pa ng kanyang mga kamay, patuloy niyang bubuhayin ang sining ng paggawa ng latigo.